Yusek, kumustahin ko lamang, nasaan na po tayo? Ito ay pina-stop ng Pangulo ang reclamation dyan ng lahat sa Manila Bay. At inaantay niya ho yata lang ang report ho ninyo. Nasaan na ho tayo, Yusek? Dito sa inyong ginagawang pagsusuri o whatever you wanna call it, investigasyon sa Manila Bay Reclamation, Undersecretary Leones. Salamat, Kong Erwin. Ang ginagawa po ng DNR ngayon, dalawang bagay. Ang unang bagay na ginagawa natin ay yung tinatawag natin compliance performance. Ni-review natin yung compliance nila sa ECC conditions. Kasi Congressman Kong Erwin, itong mga ECC natin, may mga post conditions na dapat mag-start. May mga ginagawa silang sa document, dapat i-comply nila to. Kaya lang napansin na may mga post conditions. Di lang napuputol si Yusek, sir? Opo. Hello, okay. Sige po, go ahead. May mga ano, sir, doon sa ECC, as you were saying? May mga hindi po na-submit na mga document. Gawa. So, ito po yung performance audit na tinatawag natin, compliance review ng kanilang mga na conditions. Dahil kung hindi sila nakapag-comply, i-recommend po natin sa Presidente suspension until they comply with our requirements. Yung pangalawang ginagawa PNR ngayon, yung form po tayo ng team of experts, scientists, para magsagawa po ng nating cumulative impact assessment. So, itong cumulative impact assessment, magdedetermine po ito kung dapat na gawin dito play at may mga implication na reclamation. This will be based on science, evidence. At doon po yung magiging basehan natin para mag-decide whether we will be allowing pa yung future reclamation o mga activities sa Manila. Sir, matanong ko lang, you were mentioning may mga kakulangan dokumento. Bakit po nasimulan kung kulang po? Ano ba? Ito na naman papasok po ba dyan yung tupalo? Or anong nangyari dito, Yusek Leones, ay hindi pa panahon ninyo na ito ay panahon pa noong nakaraang administrasyon. Kasi mga tao nagtatanong, pero in fairness naman sa mga nakaupo ngayon, ito lahat ho na-aprobahan before you guys came in to that position. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, Yusek Leones. Tama po, Erwin. Lahat po na itong reclamation na ito ay sa mga previous administration. Sa ngayon po, sa panahon po ng ating Pangulo, Marcos, at sa ating pong Secretary Loizaga, talaga wala po pa tayong na-approve na reclamation. Inaayos po natin yung polisiya. Ang tanong niyo po kung bakit natuloy, ano? Ito po yung lumabas kahapon sa Senado. May mga loopholes at may mga gaps din po tayo dito sa ating mga policy. Kagaya po nito, for example, nag-i-issue po ang DNR ng ECC. May mga conditions. Pero ganun pa man, kahit may mga conditions, nakakapag-issue na po kami ng ECC. Dahil ito po yung aming internal na mga policy, mga permit. Kanya nga lang po, pagdating po sa PRA, hindi po na nila nakikita yung mga conditions na nado sa ECC. Ang na-issue lang nila, meron na issue ECC. Kaya ang ginagawa nila, nag-issue na po ang PRA ng notice to proceed. Kaya po nakakagawa yung mga ibang mga projects natin dyan sa reclamation on the basis of Yusek. Yusek, can you still hear us? Yes, I can hear you, Kong. May isang katanungan lang ako before I turn you over to by Aljo Bendijo. Kaninong trabaho pa yung mangonsulta ng mga tao? Yung konsultahin ng mga mangingisda, konsultahin yung mga manggagawa dyan sa Manila Bay, yung mga restaurant dyan sa gilid sa may Pasay. Kaninong trabaho yan? Sa inyo po ba yung public consultation or trabaho ng PRA? It falls under which agency, Yusek? Sa parte po ng reclamation project, kasi doon po sa baba nang gagaling sa local government unit, kaya dapat po may consultation na po doon. Ang consultation lang po na nagaganap sa DNR ay with respect to dun sa issuance ng ECC, Environmental Impact Compliance Certificate. But pagka po sa pag-proceed ng reclamation project, kung itutuloy o hindi, ang consultation po niya nasa baba, nasa PRA, nasa local government unit po.
consultation dyan. Okay. Opo, Yusek, magandang umaga. This is Aljo. Aljo, Sinabi niyo po kanina, yung cumulative impact assessment based on science. Hindi ba nasuri kagad ito before dyan sa DNR na may malaking impact talaga ito sakaling ituloy-tuloy yung reclamation na yan sa polusyon, sa baha, sa Metro Manila, lalo na dyan sa Las Piñas and some part of Cavite? Tama po yun, Opo. Aljo. Tama yung observation mo. Kaya nga lang po, based sa ating pag-aaral at pag-assess, yung mga issue ng mga previous years ay ECC for individual projects. Ay, paano ho ito ngayon? Ano hong, nasaan na tayo? Itong suspension, mukhang inaantay ng Pangulo kung ito ba i-suspend na talaga forever? Or temporary pa rin at nag-aantay po ang sambayan at marami po mga stakeholders dito, yung mga may-ari ng restaurant, may-ari ng mga mangingisdaan natin, ang inaantay lamang po mga hotel. Ay kung nasaan na po ito ngayong investigasyon ninyo o ang inyong fact-finding, Attorney Literal? Kung Erwin, linawin ko lang po, kami po kasi nag-iintay din po sa result po ng review ng DNR. Kasi po, actually yung directive po kasi, the suspension stays until the completion of the compliance audit of the DNR po. Alright. Matanong ko lamang po, sir, bago lang ho kayo umupo dyan, ano? Kailan ho kayo naupo dyan sa PRA? 2016 po. 2016. So panahon pa po ng ni PRRD. Ang tanong mo po, ano, sir, paano ba ang proseso? At parang madaling kumuha, parang 5-5 makakuha ng reclamation, permit, and at the same time, napag-aralan po ba ito, Attorney Literal? Kasi parang hindi po napag-aralan, wala nakaisip na maraming madi-displace, tapos yung Manila Bay na sunset natin, wala na, kailangan. Ang mangyayari po dyan sa Roas Boulevard, Attorney, tingin ho namin lahat ay para magiging top avenue na yan dahil wala ng dagat dyan, pupunta ka na doon sa dulo ng reclamation para makita mo muli yung dagat. Opo, sir. Sir, banggitin ko lang po yung approval process. Nabanggit ko na rin po nung mga unang interview nyo sa akin na it all starts with the PPP selection po ng LGU. In most cases po dito sa NCR. So si LGU po nag-a-apply sa amin ng reclamation, and then we gave them the mandatory requirements. Together po do sa mandatory requirements, aside from the studies, would be the ECC and the area clearance from DNR. And after all this ECC and area clearance, yung mga letters of no objections or endorsement from other government agencies, doon pa lang po ulit ini-evaluate ni PRA kung nararapat po silang bigyan ng permit. Opo. Okay. Attorney, bago ko ipasa sa aking partner si Aljo Bendijo, ay marami pong bayan at lungsod dyan sa Manila Bay. Sino-sino po ba ang nag-apply dyan? Manila Bay, Manila at Pasay lamang ba ang nag-apply? Apo. Sa amin po, sa records po namin, ang nag-apply po is Navotas, Manila, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and the province of Cavite. Lahat po, sir, yun, simula Navotas hanggang pong Cavite province. Yun pong airport project sa Bulacan, it was never applied to us po. Okay. Bakit po? Bakit hindi na-apply? Sir, accordingly, sir, even it's a land development project po, hindi po siya reclamation. Land development project. Pero matanong ko lang, pahabol lamang. Yes po. Mayroon po ba kayong safety measures or guidelines or ika nga na para harangin, para hindi matuloy ang reclamation? Ang tanong kasi po ng mga kababayan natin, paano kung corrupt yung LGU? Naareglo ni Mr. Businessman, ni Mr. Billionaire. Gusto kong tayuan ng condominium yung Manila Bay na yan. Tatakpang ko na lupa, Mayor. Ito po yung 25 million. Paano kung corrupt? Attorney Literal, meron ba kayong safety measure na sabihin yung hindi? Kasi parang wala naman kayong tinanggihan, sir?
O meron din, kahit papaano. Sir, pagdating po doon sa mga magiging plano po nila, sir, Oh, sir, meron hong safety measures naman po meron doon. din. Oo. Kasi right now po meron pong guidelines na existing yung Boulevard 2000. Aha. Sir, meron pong mga height limits, yung layo, kung gaano kalaki, karami ang pwedeng i-develop sa isang given area. Oh. Meron pong existing guidelines Pero- po na sinusunod ng PRA. Pero base sa sinabi nyo, simula na Botas hanggang Cavite, buong pong Manila Bay, simula yung mawawala na yung Rojas Boulevard. Wala na. Yan po, wala ka na makikita dyan. So yung sunset, ay pupunta kami na doon sa pinakadulo ng reclamation. Mukhang wala ho kayong natanggihan. Meron ba kahit isa man lang? Wala kayong natanggihan. Sir, bali, ang nangyari po kasi, meron lang pong gumalaw at meron pong hindi. I mean, Yeah, what I'm saying is that doon sa mga nag-apply, okay, meron ba kayong dininay or wala? Lahat po ay nabigyan ng permit. Kasi mukhang... Sir, yung bali bigyan lang ng permit yung nakapag-comply. Kaya nga po. I don't want to use excuse lang po kasi ang mahirap po kasi deny kung meron ho talagang mali. Kaya Pero nga right po. now ho, ito sir mga na-approve, naman po ito, So, nakapag-comply. lahat po sila nakapag-comply, kaya na-approve. Tama po. Opo. Ayun. So, wala nga na-deny. Anyway, attorney, sige po, si Bay Aljo Bindiho na po magtatanong. Okay, nakalag na po tayo ngayon sa Radyo Pilipinas, ganun din Yes, sa PTV, attorney. Okay. Sinabi niyo po, Salamat po, Kong. yung mga mandatory requirements na sinasubmit sa PRA, yung studies, tama ho ba? Area of Opo, clearance, ECC. Wala ba kayong supplemental or tawag nito, impartial third party na mag-aaral po dyan? Kasi yun ang tinitingnan nila na posibleng ang laki ng impact po niyan pagdating sa polusyon, sa baha dito sa Metro Manila. So, sobra-sobrang reclamation po dyan sa Manila Bay, sir. Yes, sir. Actually, sir, yung hindi ho namin mabanggit na third party na baka kasi po magkaiba po tayo ng doon sa qualification ng third party. But aside from the ECC and area clearance po kasi, we are also requiring other studies, yung mga modeling, hydrodynamic modeling, tsaka po yung mga EGAR. This is outside the ECC and area clearance. Meron pa po kami mga studies na pinasasubmit. Ito po kasing ini-evaluate namin. We have an environmental management department who looks over this and also studies these studies. Parang nire-review namin yung studies nila kung magtatama po doon sa naging proseso din po doon sa EIS tsaka sa area clearance. Yun po. Okay. Sinisigurado lang natin dito, baka nahaluan nga ng pandaraya, itong mga ginagawang pag-aaral ng mga LGUs na nag-apply po dyan sa inyo. Yung sinabi mo partner, totoo, pwede yun, posible yun. Actually, sir, pwede naman po yung sinasabi nyo, hindi naman ho namin sinasabing there's a perfect government na But again, tanong nyo po kung pinag-aaralan namin at nire-review po, yes po, ginagawa po namin yun. Alright.